Ang ibabahay ko naman sa video ito ang napakagandang epekto ng pruning sa kalabasa. Ito yung ipupruning natin, medyo mahaba na. Siguro humigit kumulang 2 metro na yan. Ngayon na ipupruning na natin, putulin natin yung pinakadulong talbos niya. Hanapin na natin yung pinakadulong talbos niya, saka natin putulin. Yan na, putol na. Pagkaraan lang ng 16 days, ito na siya. Kumapal na mga dahon niya at marami na rin siyang sanga. Meron na rin siyang mga bulaklak pero konti lang ngayon, nasa 8 piraso lang ata. Pero kahapon kasi nakuha ko ng isang tali. Tsaka ang laki ng mga bulaklak niya. Konti lang itong tanim kong kalabasa, pang-anim na puno lang. 2 puno kada butas. At hindi ko pa ito sabay na itinanim kaya mas makawala sa banda rito. Meron silang pagitan na 1 linggo. Maliban sa namumulaklak na siya, meron na rin siyang mga bunga. Ito meron na siyang 3 bunga. Yan yung 2. Saka ito yung pangatlo. Maliban sa mga bulaklak na nakabuka na at saka mga bunga na meron ng bulaklak na nakabuka rin, marami rin yung sumusunod na bunga at mga bulaklak na maliliit. Maliban sa pagpruning, huwag din natin kalimutan para gumanda yung tanim nating halapan, yung pag-abono niya. Ang mga ginagamit ko naman dito pataba yung mga kitchen waste, yung mga balat ng itlog, balat ng kalamansi, sa mga balat ng upo, pinagbalatan ng upo. At lahat po ng kitchen waste na nabubulok. Ang ginagamit ko naman dito pandilig, tuloy pataba na rin yung kitchen waste liquid fertilizer, tulad ng hugas bigas. Kung 3 beses kayo mahugas ng bigas, saluhin nyo lahat yun at lagyan nyo sa timba sa kanyo pang dilig. Para meron kayong pataba, meron pa kayong pandilig. Maganda rin dito pandilig at pataba yung pinahugasan ng isda sa kayong karne. Para lalong gumanda yung tanim natin upo, kailangan wala siyang kagasustansyang kinakain niya. Dapat tulang damo. Ang ginawa ko lang dito para mabilis ako magdamo, tinakpan ko lang ng karton yung mga damo para hindi na siya mabuhay. Kapag kasi hindi na nasisikatan ng araw yung damo, para rin yung patay. Maliban sa pagpruning, lagyan ko rin siya ng pataba at dinamon ko rin siya kaya mabilis siyang lumago. Halos sa loob ng 15 days lang, kumapal na siya ng gusto. Isa pa sa dapat nating bantayan sa pagtatanim natin ng kalabasa, yung mga insekto. Lalo na yung mga pagong-pagong o mga beetle na sumisira ng dahon at bulaklak. Inatake rin kasi ng beetle yung mga tanim kong kalabasa. Naagawan ko lang kaya wala nang sumisira sa bulaklak at mga dahon. Dahil nga sa sobrang kapal ng beetle na umatake, kaya ginamitan ko lang ito ng chemical pesticide. Kaya ang bilis nilang namatay. Yan po ang mga ginawa ko sa pagtatanim ko ng kalabasa, kaya siya gumanda maliban sa pruning. Kailangan din siyang lagyan ng pataba, diligan, patayin yung insekto at patayin din yung mga damo. Para mabilis siyang kumapal. Dito na natatapos yung video natin. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutang taniman ng pinutong subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat. Dami yan. Ito, yung pa isa. Bulaklak ano ba yun?